Hula kay John Reps, pag-usapan natin to. Harry Roque interview. Hoy. Minsan nakakatawa rin mga kapatid manood ng mga interview nito ni Harry Roque, mga kapatid. Kasi minsan kakadaldal niya, may mga nasasabi siyang naglalaglag na pala sa kanya mga bossing. No? Sabi, hindi daw tutulong ang Amerika sa Pilipinas sakaling magkagera. Abo. Spokesperson na ngayon siya ng Amerika. No? So panoorin natin to. Pero bago yan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe, no, kay John Reps, mga kapatid. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction, commentary na tulad nito. Kung gusto mong panoorin to nang walang nagre-react, walang nagko-comment sa gilid, pwede mong puntahan yung channel ni John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. So panoorin na natin to. I want to be clear. I want to be very clear. The United States Defense Agreement with the Philippines is ironclad. Linaw-linaw nung sinabi ni Biden, no? Balikan natin. I want to be clear. I want to be very clear, no? Pero sinasabi ni Roque, ayaw ng Amerika, may pangatlo ng gera, ayaw na nila ng pangatlo, sabi ng ganun. Very clear. The United States Defense Agreement with the Philippines is ironclad. Ironclad. Yan ang pangako ng Amerika na ipagtatanggol nito ang Pilipinas laban sa sinumang bansang umatake sa atin. Pero sa isang interview kay Harry Roque, sinabi nitong malabong ipagtanggol ng Amerika ang Pilipinas. Biglang naging spokesperson no, ng Amerika. No? Sinong kausap niya? Sinong mga sinasabihan niya? Yung mga pro-China din na pinapaniwala nila, mga tol. Ganon nila nililin lang yung mga Pilipino. Pag nagising-gising din sa katotohanan yung ibang mga pro-China, at welcome pa rin naman kayong ipagtanggol ng bansa nyo. Pilipinas. Matapos kumanta ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque, hindi ganyan mga kabayan. Ang ibig ko pong sabihin ay pagkanta o pag-amin nito kaugnay sa kasunduan ni Duterte Loko rito si John Reps at Xi Jinping sa West Philippine Sea. Okay. Sinabi ni Roque na malabong sumaklolo ang Amerika sa Pilipinas sakaling magkabakbakan ang China at Pilipinas dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Di parang sinabi mo na rin na okay lang sa Amerika maungusan sila ng China, 'di ba? Kung babalikan natin mga kapatid, $3.4 trillion ang halaga ng mga produktong dumadaan dito sa South China Sea. So kung papayagan ng US, mga tol, na maghari-harian dyan ng China, apektado rin sila, mga tol. Talagang kumpirmado yung aking teorya na nais talaga na painitin ang kontrobersya sa panig ng dalawang bansa para nga po makatakbo na tayo sa Amerika at i-invoke natin ang Mutual Defense Treaty. Nako. Makatakbo na tayo sa Amerika at i-invoke natin ang Mutual Defense Treaty. Ang tanong nga, sa kasaysayan natin, sasaklolo ba mga Amerikano? Ngayon nga, ang tanong ko sa inyo, nasaan ang mga Amerikano ngayon? Nasaan yung ironclad guarantee nila? Rest baka nila tayo, no? Bakit? Na-invoke na ba yung Mutual Defense Treaty? Bakit niya hinahanap yung Amerika? Na-invoke na ba yung Mutual Defense Treaty, mga tol? Di ba? Samantalang pag may lumilipad nga na US Navy, US Air Force, di ba, nagwawalaan na agad sila. Bakit ba US Air Force dyan na lumilipad? Di ba naalala ninyo, mga kapatid? Yung may lumipad na Air Force ng US doon sa Ayungin Shoal, di ba, nagagalit si Robin Padilla, di ba? O ngayon, hinahanap nila yung Amerika Ba't na-invoke na ba yung Mutual Defense Treaty? Di ba ayaw nga ng presidente, sabi nga ni PBBM, delikadong hakbang pa yan, di ba? At hindi pa panahon. Hindi na sinasabi ng mga eksperto, di ba, Tumbakal at ng iba pa. Hindi naman agad-agad dapat tumakbo tayo kay Big Brother, di ba? Di ba? Hindi naman natin kailangan. Hinahanap nila yung Amerika, hindi ba niya napapanood yung mga interview? Hindi ba niya napapanood yung mga pahayag ng Amerika? Binibigyan nila ng banta yung China na kung sakasakali man daw sa pambobomba ng water cannon ng China ay may masawi. Anong sabi nung officer doon sa US? Hindi ba niya napapanood yun? O talagang nililin lang niya yung mga taga-suporta niya?
So, nako naman. ang akin lang, talagang dapat yung mga sa tingin na, yung mga naniniwala na re-rest baka mga Amerikano, unang-una, hindi ganun kadali ang mga Amerikano para sumaklolo sa atin. Kinakailangan dumaan yan sa kongreso nila kung sila ay makikipagdigmaan. Pangalawa, syempre, aatupagin nila yung pang-national na interest na nila, no? At ang katotohanan, pinakamalaking trading partner at pinakamalaking pinagkakautangan nila ng China. At kung magkakaroon ng gera sa panig ng Amerika at ng China, napakalaki ng mawawala sa isa't isa kasi lahat yung mga assets nasa kanilang mga teritoryo, mafi-freeze yan lahat, no, as a consequence of warfare. Sa kanya na rin galing naman napakalaki mawawala sa isa't isa. Di ba't papasok ang China sa gera? Di ba? Isa rin yun sa dahilan mga tol kung bakit ayaw ng China manggera. Nananakot lang sila, naninindak lang sila. Pero ang tingin natin dyan mga kapatid at nakikita rin ng mga ibang eksperto at nakikita ng ibang mga nanonood sa mga kaganapan, by history na rin mga tol, hindi papasok ang China sa gera. Wala silang interest dyan. Ang gusto nila magpayaman lang. Kaya nga pinaglalaban nila yung West Philippine Sea mga tol dahil malaki ang pakinabang na maukuha nila dyan para sa ekonomiya nila. Napakarami nilang populasyon, ang laki ng populasyon ng China. Ang dami nilang pakakainin. Diba? Ang laki ng nila, ang laki ng pakakainin nila at wala sila sariling resources mga tol. Diba? Ngayon papasok sila sa gera, laki ng mawawala sa kanila. Naghihirap nga ngayon bagsak na ekonomiya ngayon ng China. So sa akin po, hindi ako naniniwala na sasaklolo ang Amerika sa atin. Mga naakla. Samantala ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa sandatahan ng Pilipinas ang pagpapalakas ng maritime security at maritime domain awareness. Binigyang diin niya sa Executive Order 57 na mahalaga ito para matugunan ang mga isyu sa pambansang seguridad, soberanya, karapatan at maritime jurisdiction. Ayon sa Pangulo, patuloy na nahaharap ang bansa sa mga seryosong hamon na nagdudulot ng banta sa territorial integrity at kapayapaan ng mga Pilipino sa kabila ng pagsisikap ng gobyerno sa pagtatuguyod ng katatagan at seguridad sa maritime domain. Samantala naglabas naman ng mga video ang China tungkol sa kanilang mga military exercise sa South China Sea at isang pagpapakita na handa umano silang makipagdigmaan. Lahat naman handa Ang tanong, kaya ba nila? Yung mga pinapakita nila, puro muscle flexing lang yan. Yung mga barko nila, tignan mo ang kikinis ng mga barko nila. Paano? Wala namang experience pa yan Wala pa namang pinagdadaan ng laban yan mga tol Mga bagong gawa lang yan Tapos made in China pa. Alam mo na kalidad niyan. Na handa umano silang makipagdigmaan. Alam mo mga tol, ilang beses na nagtangkang pasukin ng China ang Japan. Hindi nila magawa, hindi sila pumapalag at wala silang nagagawa. So ano tong mga pinapakita nilang yan para saan? Diba? Wala, hindi naman nila magagamit yan Wina-water cannon din sila sa Japan pag pumapasok sila doon mga tol. Hanapin nyo na lang sa YouTube. Panoorin nyo na lang mga tol. Mga lumang video na yon. Tingnan nyo mga lumang video na yun. Wina-water cannon sila sa Japan pag pumapasok sila. Naipaggera ba sila sa Japan? Hindi nila kaya mga tol 'Di ba? Pumapasok yung mga Coast Guard nila dito sa karagatan ng Taiwan pinapalayas din sila. Ang tagal na nilang pinagbabalaan ng Taiwan. Nasugod na ba nila? Wala naman, 'di ba? Napakalapit lang sa kanila noon Alam ko namang alam niyo yung mapa 'Di ba ng Taiwan, di hamak na mas maliit na bansa 'yon kaysa sa atin, Mas malaki pa nga Luzon doon kaysa sa atin. Yung Taiwan, yung Luzon natin mas malaki pa kaysa sa Taiwan. Pero tingnan niyo, hindi nila masugod-sugod, hindi nila maatake. Puro banta lang sila. Wala, mahina talaga 'tong mga to. Ampaw. Puro mga bata nga yung mga nila Puro mga bata pa yung mga sundalo nila Puro mga iiyak pa to 距离5000米，高度300米。
今天的训练场就是未来的海战场，我们只有涉难敌情险情，才能练就能打仗、打胜仗的过硬本领。在中非南海问题上，我们多次表明了严正立场。That we oppose foreign interference, infringement, and provocation. Yan naman lagi nila sinasabi mga katol forward na natin yan. Ayan na pala yun. So wag na natin panoorin yan mga kapatid. Ilang beses na rin naman natin napanood yung mga sinasabi nitong tagapagsalita nila na puro namang kalokohan lang at niloloko lang din nila yung mga mamamayan nila mga kapatid. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo doon sa sinabi ni Harry Roque na hindi daw tutulong ang Amerika sakasakaling magkakaroon ng gera? Ano sila no? Kung ano-ano mga sinasabi nila mga kapatid, Amerika daw, binibitbit lang tayo sa gera, ginagawa tayong phone. Tapos ngayon pag nagkagera, hindi daw tutulong ang Amerika. Alam yung mga sinasabi nila, baliktaran no? Well anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.